Tama ata si Maymay. Nakaka-addict nga. Paano kung sa kwarto pa, baka mas malalim pa doon ang nangyari. Baka naibigay ko pa ang lahat at baka kinabukasan buntis na ako. Anong ginawa mo, Janine? Kuya mo pa rin yan kahit sabihin niya pang mapapangasawa mo siya. Dapat ko na nga yatang kalimutan na magkapatid kami. Wala na rin naman siyang koneksyon sa bahay bukod sa akin. Hindi ko rin naman kapilido. To think it truly, hindi naman talaga kami magkapatid sa batas at sa mata ng Diyos. Kahit sa bahay, hindi magkapatid ang tingin sa amin ng mga kasama namin. Duda rin ako kung tatanggapin pa si Tyrone bilang anak ni Daddy. Pinalayas na siya kaya't baka hindi na nga tanggapin. Depende na lang siguro kung ikakasal kaming dalawa. Tatanggapin ko siya? Nakakabaliw. Pwede namang itulak pero di ko ginawa. Nakakahalina kasi at hindi ko alam kung bakit ang dali kong bumigay. Mabuti nga at napigilan niya ang sarili niya at hindi ako nahubadan doon. I know I have that desire. Noon pa lang naiisip ko ng ginagawa namin yon. Ang kaso hindi lang pala niya. Halik pa lang niya nang hihina na ako. Sa palagay ko madali lang talaga akong bibigay. O baka ako pa ang mag-alay ng sarili ko sa kanya. I need someone to talk to. Kung hindi baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at magapang siya mamayang gabi para ituloy ang nangyari kanina. Janine, I'm still on the bed. Inaantok na sagot ni Maymay sa tawag ko. Napairap ako lalo pat dinig ko na umuungol siya. Kahit ano, bahala siya, kakausapin ko pa rin. Talo ako, Maymay. Bakit naman? Nagdadalawang isip pa akong sabihin sa kanya. Pero kung hindi, baka tuluyan na ako mabaliw. Tyrone and I, we kissed, and I cannot stop thinking about it. Do you think it's good? Okay lang ba yun? Kinabahan ako sa matagal niyang hindi pagsagot. Halos mahampas ko ang dashboard sa malakas niyang ungol. Seriously, I'm talking to someone over the phone who's doing nasty thing. Ayoko lang isipin ang itsura at ang ayos niya ngayon. Tiyak na may lalaki sa ibabaw niya. I am no longer into your brother. I'm madly in love now with my man. Nasampal ko ang noo ko. Ang layo ng sagot niya. Sa tingin ko hindi niya naiintindihan. You're what? In love, dear. So good. Napairap na ako at sumimangot. Ngayon niya lang ako nakasama. Ang bilis naman kung mahal niya na kaagad. Are you nuts? Nag-hook up lang kayo na isang beses tapos mahal mo na. Maybe she's mistaken. It might be infatuation or plainly addiction. Di naman po pwedeng pagkatapos mong bumuka ka, mahal mo na. I'm serious, Janine. Tell me that again if he's still with you after the vacation. Pinatay ko na ang tawag at tinig na balak tawagan siya ulit. Bukod sa naiiskandalo ang tenga ko, nagugulo lang isipan ko. Di naman nasagot ang problema ko. Dumagdag pa. I am really worried about her. Ang daling magtiwala. A man who is just after her body is not serious. Kung nanatili siya dahil sa katawan mo, panigurado, katawan mo lang ang mahal niya. Ako nga na matagal nang kasama sa bahay si Tyrone, hindi pa rin sigurado tapos siya na nakachat at nahook up niya lang, mahal na niya? That's unconvincing. Is that even possible? Nilingon ko ang pwesto ni na Tyrone. Nakatayo na lang siya at nagsusulat ng kung ano sa notebook. Nilingon niya pa ako na kinasandal ko sa upuan. Di ko naman talaga alam kung natatanaw niya ako sa loob. Hindi ko rin sigurado kung ramdam niya ang mga sulyap ko. Tumatagos ang tingin niya kaya naman kinakabahan ako. I do not know anymore how to react. Di na yata ako makakangiti at baka lagi na lang akong kinakabahan. Napaayos ako ng upo matapos kong masulyapan ng paglapit niya. May bitbit siyang supot na sa tingin ko ay mga mushroom. Nanginginig ang mga palad ko. Inaatake ako ng kaba lalo pat diretso ang lakad niya papunta dito. Halos sigitin ko ang hininga ko pagkapasok niya sa sasakyan. Hindi ako makakibo at di ko rin siya matingnan. Napalundag pa ako sa biglaan niyang paglagay sa seatbelt ko. Easy, bulong ni Tyrone. Alam niya ata kinakabahan ako eh. Hindi niya ako kinausap at tiniyaan lang na nakatingin sa bintana. Ayoko rin magsalita. Baka pa mapahamak lamang ako lalo. Baka biglang uminit sa loob ng sasakyan. Pagkarating sa kubo ni Tyrone, nagmamadali akong bumaba. Diretso sa kusina at diretso na iinom ng malamig na tubig. Baka sakali na mahimasmasan pa ako. Humarap ako sa lababo at tinitigan ang basong ginamit ko. Nilapag ko lamang iyon doon. Hindi niya yata ako matatahimik. I am considering the possibilities to go home. Delikado yata kung magtatagal pa ako dito. Halos mapatalon ako matapos maramdaman. Pumulupot ang matitipunon ni Tyrone na braso sa maliit kong bewang. Sinandig niya pa ako sa lababo. Hindi naman masakit dahil braso niyang nakasandal.
Halos hindi na ako makahinga. Bumibigat ang bawat paghinga ko lalo pangat ramdam ko ang hininga niya sa bato ko. Humigpit ang yakap niya at bumigat ang paghinga niya. Halos nanlaki ang mga mata ko sa nararamdamang katigasan niya sa tagiliran ko. Is this it? Gagawin niya na ba? Pipilitin ba ako? Hindi naman ako magpapapilit eh. Baka pa nga bumigay ako kaagad. Parang hanging dumikit ang labi niya sa bato ko habang mainit niyang kamay pumatong sa tiyan ko. I can't wait but I cannot wait until you're ready. Nahihirapang bulong ni Tyron na ilang mahiwagang hangin na naglalakbay sa katawan ko. Ang akala ko maglalakbay ang halik niya. Inaasahan ko pa naman iikot sa leeg ko. Ang kaso lumayo siya at inalis ang yakap niya. Nilapag niya ang supot ng mushroom sa lababo bago mabilis na tumalikod. Inabol ko pa siya ng tingin na nagmamadaling pumunta ng banyo. Nagpapaypay ako sa sarili ko at nakahinga na maluwag. Intact pa rin, Janine. Virgin pa rin. Napainom ulit ako ng tubig at nagpapaypay ulit sa sarili. Napapikit ng mariin pagkatapos. Hindi pa nga siguro ako ready. Mabuti na lang at meron siyang self-control. Ako na mapusok, wala. Binaliwala ko na lang. Dumiretso ako sa sala at binuksan ang TV na binili niya. Naghanap ako ng pwedeng panoorin. Sa movie channel ang tiningnan ko. Nanatili ako doon at prenting sumalampak sa sofa. Tinakasan na yata ako ng hiya at nakaya ko pa siyang hintayin. Bala ko rin maligo. Gusto kong mahimasmasan mula sa init na nararamdaman. Mabilis ako napatayo matapos madinig ang mga yabag niya papalapit. Nilingon ko at halos mahulog ako sa ganda ng katawan niya. Nakatapis lang na maliit na tuwalya kaya naman kita ko ang mga basang abs niya. Magulo din ang basang buhok niya na bumagsak sa bandang noo. Maging ang mga braso at binti niya ay halatang matitigas at matipuno. Isang mahigpit na yakap, mapipisa ka na. Halatado rin ang V-line na sumisilip sa tuwalya. Napadako ang tingin ko sa gitna. Namula ang pisngi ko matapos maalala ang nararamdamang katigasan noon kanina. Umiwas ako ng tingin at dumiretso sa kwarto. Hinugot ko lang ang tuwalya, oversized shirt at panty. May kakapalan ng shirt niya kahit ayoko nang magbra. Hindi ako komportable kung magsusuot pa. Hanggang sa paghilod naisip ko ang yakap at halik ni Tyron. Halos nunurin ko ang sarili ko sa tabo. Hindi na yata ako matatahimik. Huminga ako ng malalim na matapos at bago tuloy ang dumiretso sa sala. Nakaupo si Tyron sa sofa at nakaharap sa laptop niya. Walang pangitaas at boxer shorts lang ang suot. Binura ko yon sa isipan at iniwasang mailang. Sa mesa ang tingin ko, may iced tea at meron ding fried mushroom sa gilid. Nagpe-play din ng sikat na movie sa TV screen. Halos mamilog ang mga mata ko matapos matanto, Netflix na yon. May internet ba? Ang alam ko sa bintana lang yon umaabot. Paanong malakas sa may sala? Mula sa laptop, nag-angat si Tyron ng tingin. Kita ko pa bumaba sa mga hita ko ang tingin niya. Hinila ko pababa ang shirt para matakpan ng mga yon. Tumaas ang kilay niya at bahagyang nakanguso. Bumalik ang tingin sa laptop. May wifi? May wifi? Eksaheradong tanong ko ulit. Meron. Sumandal siya sa sofa at dinapa ang mga braso sa sandalan. Naging malinaw at naibalandra tuloy ang matipuno niyang katawan sa harapan ko. Prente niya akong tinitingnan at nahaaliw sa pamumula ng mga pisngi ko. 1 point, Janine. 2 points, Tyron. Bakit di mo sinabi? Kunwari, bored akong tumingin. Kinuha ko pa ang bowl na may mushroom. Pagkaupo, pinatong ko yun sa kandungan ko. Tinaas ko pa ang prenteng binti sa mesa, letting him see my flawless legs. Hindi ka naman nagtatanong. Diretso ang tingin niya sa screen. Wala na atang balak na lingunin ako. Napanguso ako. Kahit nang mabilis akong tumayo para kunin ang cellphone ko, ay hindi pa rin siya lumingon. Pagbalik, tumabi ako ng upo na ikinagulat ni Tyron. Lumapit ako at nangisi. Gusto ko lang subukan kung hanggang saan ang pagtitimpi niya. Patay mali siya ako at inosenteng humawak sa hita niya na kinalingon niya sa akin. Brat? Dinig kong marahas ni Tyron na bulong na may kasama pang magaspang na ungol. Gusto ko matawa sa reaksyon niya, ngunit pakiramdam ko uminit muli sa paligid. Naparunok ako at napatitig sa kamay kong nasa hita niya. Diniin ko yon na ikinaatras niya. Hindi naman niya ako inilayo. Tiningnan lang kamay ko sa hita niya bago pumikit ng mariin. All 2 na ang score naming dalawa. Ngumisi ako. Nakaisa siya kanina, ako naman ngayon.
Mabilis kong itinago ang ngisi ko matapos matantong mapanuri na ang titig niya sa akin. Bakit? Papakunik ko lang ang cellphone ko sa wifi mo. Pagsasinungaling ko. Inosente akong ngumiti at kumurap. Bala ko pa itaas sa pagitan ng mga hita niya ang kamay ko, ngunit naiiling siyang kinuha yon. Ang ikinabigla ko pa ay ang pagkaibig ng kamay niya payakap sa akin. Napasubsob ako sa dibdib niya na may kanya namang kinangisi. Hindi mo ba naisip na hindi ko alam ang ginagawa mo? Got you, baby. Namamaos niyang bulong. Napasinghap ako nang isang yuko niya pa ang mga labi ko upang parusahan ako ng malalim na halik. Napahabak ako sa braso ni Tyron at napapikit. Sinubukan ko pang sabayan ang halik niya. Tumataas na naman ang temperatura. Kagaya na sa nangyari sa farm niya. Halos marunod na ako sa klase ng halik niya. Kinagat-kagat niya ang pang-ibabang labi ko na tila lalo kong tinutukso. Sunod kong naramdaman ay ang pag-angat ko sa upuan at papatong sa kandungan niya. Inawakan niyang mabuti ang mga hita ko bago mas pinalalim ang mga halik niya. Dumapo sa balikat niya ang kamay ko at doon kumuha ng lakas. Hindi ako makahinga, ngunit ayoko rin na tumigil siya. Binibigyan niya ako ng mumunting hangin sa pagitan ng mga halik niya. Mas lalo ako nag-init matapos sumigpit ang kapit niya sa isa kong hita habang ang isa ay humahago doon. Nangahalina at iniubos ang lakas ko ng hagod niya, nakakalunod. Parang gusto ko na lang maghubad at ialay ang sarili sa kanya. Alam ko, lunod na ako. Kusa kong hinila ang batok niya at pinalaliman ng halik. Nilabanan ko siya hanggang sa maramdaman ko ang isang palad niya. Pumasok sa loob ng t-shirt ko. Muli ako napasinghap at pansamantalang tumigil. Ang gaspang ng palad niyang humagod sa tiyan ko ay lalo nag-init sa akin. Hinihingal ako sa antisipasyong papasok yon sa underwear ko at muling mananakop, ngunit lumihis yon ng direksyon. Umaakit ang kamay niya paakyat sa katawan ko. Once I'm in, wala ka nang kawala. Kaya nung sakupin ng malaking palad nito ang katawan ko, naisandal ko ang noo ko sa noo niya. Mabigat ako napadaing. Brad, this fits perfectly in my hand. Nahihirapan niya ring bulong habang patuloy ang kamay niya sa ginagawa. Nanuyo na ang lalamunan ko at halos singalin na, at di ko na kayang pigilan ang sarili sa mga ginagawa ni Tyron. Nang mariin namin ang langit-ngit ng pinto, natigilan si Tyron sandali, ngunit mabilis ding naibaba ang damit ko nung tuluyang bumukas ang pinto. Niluwa noon si Lalay na nanlalaki ang mga mata. Marahil nagulat nang dinatnan sila ng ganong ayos. Sorry, inging paumanhin pa nito. Halos wala pa ako sa wisyo. Mabuti na lang aliso si Tyron at agad akong niyakap patago. Siniksik niya ang ulo ko sa dibdib niya. Tiyak na namumula ang mga pisngi ko sa hiya kay Lalay. Sorry, kumakatok ako kaya lang walang sumasagot kaya pumasok na ako. Hindi ko naman alam na, naku, pasensya na talaga ha. Inahatid ko lang tong basket eh. Dinig ko pa ang paglapag nito ng basket. Namula lalo ang mga pisngi ko at sumiksik pang lalo sa dibdib ni Tyron. Nakakahiya nakita pa ng iba. It's okay. Dalhin mo na lang yung basket. Sa'yo na. Sorry too, we forgot to lock the door. Niyakap ako ni Tyron na mahigpit matapos maramdaman ang pagsiksik ko. Hindi na, sige na, sorry ulit. Naistorbo ko pa kayo at nanggambala ang privacy ninyo. Sige na, aalis na ako. Tuloy nyo na lang. Nagmamadaling paalam pa nito. Mabilis akong humiwalay matapos madinig ang pagsara ng pinto. Pagkatayo ko, tumayo na rin si Tyron. Dumiretso sa pinto at saka nilak iyon. Tumikim ako at nakagat ang labi ko. Nakakahiya yun. Parang di ko na maharap ulit si Lalay. Paano kung naabutan niya pa ay nasa bibig na rin Tyron yung ano ko? Mas nakakahiya kapag ganun. Isang hingang malalim ang ginawa ko bago nagsalita. Matutulog na ako, Tyron. Tinuro ko ang kwarto na sinundan niya ng tingin. Natigil na lamang ako dahil parang maling galaw yun. Parang niyayaya ko pa siya. Pinilig ko pa ang ulo bago humarap sa kanya. Seryoso siya at naghihintay na sasabihin ko. Pilit ko namang pakalmahin ang nagwawala akong damdamin. Sige na, matutulog na ako. Paalam kong muli. Di ko na siya hinintay pa na sumagot. Patakbo akong pumasok sa kwarto. Pati yata sa kanya mahihiya ako. Nababaliw ka na nga, Janine. Konting haplos lang, bumibigay ka. Paano kung di pumasok si Lalay? Baka higit pa ron ang nangyari at kahit sa sofa'y magkaroon ng mukbangan. Nasa bunot ko ang buhok ko. Wala na talaga akong kontrol sa sarili ko.
Hindi na ako magtataka na baka sa sunod niyang halik ay kusa na lamang mapagwalay ang mga hita ko para sa kanya. Kaya lang nahigit ko ang hininga nito sa 3 sunod na katok ni Tyron sa pinto. Parang binigyang daan ang imahinasyon ko. Huwag mong sabihin na gusto niya nang ituloy. Gusto ba niyang sa kama namin tapusin ang sinimulan kanina? Marahas akong napasinghap at hindi mapakali. Kinakabahan ako at natataranta. Hindi alam kung bubuksan ko ba ang pinto o hindi. Ang lakas ng loob ko kanina, pero ngayon dumadagundong sa kaba ang puso ko. Sa laki ba naman ng katawan niya, tiyak na hindi ako makakalakad kinabukasan kapag ginawa namin yon. Napapikit ako na mariin, matapos marinig muli ang katok niya sa pinto. Pikit mata akong lumapit. Nanginginig ang kamay kong humawak sa doorknob. Sa huli, marahan ko yung binuksan. Ulo lang nilabas ko sa pinto. Nakasandal sa dingding ang isang braso ni Tyron at namumungay ang mga mata. Namumula pa ang mga labi niya na halatang kinagat. Napanunok ako. Hindi pa ako ready. Lakas loob kong panimula kahit wala pa nga siyang sinasabi. Mapusok lang ako pero natatakot din. Sa susunod na lang, wag ngayon. Hindi pa pala ako handa. Pagpapaintindi ko pa. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ko. Napirmi ang mga labi bago umayos ng tayo. I'm not forcing you. Magkukusa ka rin. Anyway, cellphone mo. Binitawan pa niya sa palad ko ang cellphone. Napangangapa ako sa pagtalikod niya. Yun lang yun? Nalulumot ka na nga, Janine. May nagkukusa ka pang nalalaman dyan at hindi ready? Ngumawi ako at tahimik na pinapagalitan ng sarili. Kaya lang, napatayo ko ng tuwid nang bumalik si Tyron. Kitang-kita ko ang pagkagat niya sa ibabang labi at marahas na paghinga. Don't tempt me again like that. Baka di na ako makapagpigil at kahit sa sahig ay maihiga kita. Mabigat na paalala na kinaawang ng mga labi ko. Close your mouth. It is tempting me to kiss you. Nahihirapang sambit ni Tyron ngunit hinila rin ako nito para bigyan ng malalim na halik. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.